Purihin po ang Panginoon at tayo'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kagaya ho ng alam ng marami, noong Friday ay nag-outing ho ang ating church. And sadly, marami ho tayong mga kapatiran, nagkasabay-sabay yung ilang mga reasons na hindi ho nakasama. Pero salamat sa Diyos at karamihan pa rin naman po ay nakasama ho natin at naging napakasaya. Well, naalala ko ho kapag sa swimming, isa ho sa mga challenges sa amin ng mga magulang ay turuan ang mga bata na lumangoy. At madalas nagsisimula ito na sila ay tumalon doon sa tubig. At naalala ko yung pagkakataon na ilalagay ko si Timmy sa side ng swimming pool at i-challenge siya, talon ka, talon ka. At matatakot siya, parang ayaw niya, uupo lang siya and then unti-unting bababa doon sa tubig. Hindi, talon ka, nandito si Daddy. Huwag kang mag-alala, sasaluhin ka ni Daddy. Talon ka, talon ka. Pero handun yung kanyang urong sulong at mangingiyak-ngiyak na hanggang sa it's either hahayaan ko siyang umiyak or kukunin ko na lang siya para hindi mawala yung kanyang pag-enjoy. Well, kaya ako sinabi ho yaan mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat in a way ay maaaring yan ho ang larawan ng marami sa atin. Nahandoon ang pagkatakot or sa lengguwahe na ginamit ho ng ating Panginoong Hesukristo, pagkabalisa lalo na sa mga pwedeng mangyari, sa mga future things. At kung pagkabilisan na ito ang kumontrol sa atin at maghidulot sa atin para hindi humakbang sa pagsunod at paggawa ng kalooban ng Panginoon. And much worse ay magdulot sa atin na mamuhay in serving another master. Naglilingkod tayo sa ibang master at masumpungan ng pinaglilingkuran na ay ang mammon or material things. So tayo magbabalik sa atin hong pag-aaral dito sa Matthew chapter 6. Simulan natin last Sunday afternoon about battling anxiety. Paglaban or pakikipaglaban sa pagkabalisa. And this is the message we started last Sunday and continuing this afternoon. Ito ho ang mensahe. Believers must live in this world with a complete trust in the providential care of God our Father and Master, which enables us to prioritize Him and His kingdom. Ang mga mananampalataya ay kailangang mamuhay sa mundong ito na mayroong kumpletong tiwala sa probidensyang nag-iingat ng ating Diyos na ating Ama at Panginoon, na siyang magbibigay kakayahan sa atin na unahin natin siya at ang kanyang kaharian. Magbabalik-aral ho tayo sa ilang mga bagay na ating napag-aralan na tayo ay pupush hanggang ho matapos ang Matthew chapter 6. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na gabay at paalala. Salamat sa mga awitin, Panginoon, na nagtuturo din sa amin ng mga katotohanan na tunay nga ng aming Panginoong Hesukristo ay nabuhay na muli. Na tunay nga, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ay Diyos na may hawak at soberano. Ikaw may hawak ng lahat ng mga bagay. At Panginoon, sa aming pagkakataon na mag-aral ng iyong salita ngayon, Ikaw pong patuloy na gumabay, magturo sa amin. Ikaw pong patuloy na mag-ingat at nawa, O Diyos, ay bigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy na lakas, katotohanan na mga tatayuan para labanan, Panginoon, ng tukso ng pagkabarisa. At Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at alam mo po ang bawat kalagayan, mga maaaring may mga kabigatan, O Diyos, na daladala ang iyong mga anak na maaaring napakadami na ng takot, Panginoon, sa hinaharap. O Diyos, dagdagan mo po nawa ang aming pananampalataya. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So magbalik-aral ho tayo at nagsimula tayo sa pagbasa sa verse number 25. And if you remember, nagsimula ito sa word na therefore. And last Sunday, binilikan natin mula sa verse number 19 and so on na pinakita ng ating Panginoong Jesucristo na hindi pwedeng hati ang ating buhay. Hindi pwedeng lastly sa verse 24, ang sabi niya, you cannot serve both God and
mammon. Hindi pwedeng nakadedicate ang buhay mo sa dalawa. Meron lamang tayong isang pwedeng pag-alayan, pag-dedicate ng ating buhay, and hindi yan dapat sa mga material na bagay. At ang assumed na sagot dito ay yes, tayo ay mabubuhay para sa Panginoon. Yes, tayo ay maglilingkod hindi sa Diyos ng mga material na bagay, hindi para sa mga material na bagay, kundi tayo ay mabubuhay para sa Panginoon. At kung yun nga ang ating kalagayan, mabubuhay tayo para sa Panginoon, ito ang kasudlong. Verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not life more than meat, and the body than raiment? Please take note, sa verse 25, punong-puno na ito ng mga time marker na may kinalaman sa hinaharap. Shall eat, shall put on. And actually, do sa kahuli-hulihang verse na ating binasa, sa verse number 34, verse number 34, take therefore no thought for what? The morrow. Future. For the morrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day is the evil thereof. So makikita natin isa sa mga key thing when it comes to anxiety ay may kinalaman ito sa mga hinaharap na bagay. Lalo na kapag meron tayong sense na hindi ito under control, na maraming uncertainty. At itong mga uncertain things na ito sa hinaharap ang kumukontrol sa atin at nagbibigay direksyon sa atin na kaysa tayo ay unahin natin ang kaharian ng Diyos, unahin natin ang paglilingkod sa Panginoon, unahin natin ang mga bagay na nasa itaas at hindi mga bagay na nasa lupa, kaysa mag-ipon tayo sa mga bagay sa itaas at hindi dito sa lupa, and because of those future worries, ito ang kumokontrol sa atin. And as we have seen last time, ang pinaka-inuugatan talaga nito is the lack of faith, ang kakulangan ng pananampalataya. So gusto ko lang maunawaan natin itong biblical view ng anxiety. Hindi lamang ito basta takot ka lang, hindi ito basta, but rather may kinalaman to sa hinaharap, may kinalaman ito sa kawalan natin ng control sa hinaharap. Pero ang solusyon dito is not to have control of the future, but to acknowledge Him who is in control of all things and even the future. So again, this is a conclusion. Therefore, I say unto you, if we will serve God, kung tayo ay maglilingkod sa Diyos at hindi sa mga material na bagay, ito ang dapat nating gawin. I say unto you, this is a very authoritative word or words ng ating Panginoong Hesukristo. At maaaring ang sanlibutan, ang mga ekonomista, ang mga politiko ay iba ang sinasabi. We as believers of God must focus or pay attention sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. And one of the most important thing na mahalagang bagay sa pakikipaglaban sa kapagkabalisa is listening to or paying attention to the Word of God. Iyon ang isa sa mga pinakamahalaga. Mapapansin natin dito ang tanging pangontra doon sa mga inaalala or maaaring pagkabalisa patungkol sa hinaharap ay hindi yung pagkakaroon ng matinding ipon, kung hindi ang mga salita at katotohanan ng Panginoon. So anong sabi niya sa verse number 25? Take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. So this is the admonition, not to be idle, hindi para maging tamad, wag tayo mag-isip, wag tayong gumamit ng wisdom, hindi yun ang sinasabi. Take no thought means do not be anxious. Huwag tayong mabalisa saan sa kakainin, sa hinaharap. Huwag tayong mabalisa saan sa iinumin o sa ibibihis sa hinaharap. At ang narito ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo, really it is a rhetorical question. Is not life more than meat? Ano mas mahalaga? Buhay o pagkain? Buhay. Hindi lang yun. And the body than raiment. Ano mas mahalaga? Katawan o damit? Katawan. These are all rhetorical questions, and the answer is yes, mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, mas mahalaga ang katawan kaysa damit. At ang punto na binibigay ng ating Panginoong Jesucristo, kung tayo ay naglilingkod sa Diyos at hindi sa mga material na bagay, ang Diyos ay tapat.
Ang Diyos na nagbigay ng buhay ay magsusustento nito. Ang Diyos na lumikha ng katawan ay magdadamit dito, and comes yung illustration na binigay mismo ng ating Panginoong Jesus sa mga ibong pinapakain ng Diyos at sa mga damo na dinadamitan niya. And his question, sino mas mahalaga? Ang punto, kung tayo ay tunay na mga lingkod ng Diyos at naglilingkod sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang Diyos na nagbigay ng buhay at katawan ay gagawin din niya sa kanyang probidensya ang pag-iingat. At siya ay tapat na magsusupply, magsusustina ng buhay at ng katawan. Now, hindi ibig sabihin niya na bigla na lang babagsak sa ating harapan. Ay hindi ibig sabihin niya na maglalagay ka na lang ng upuan sa harapan ng iyong bahay, and then lo and behold, paglabas mo maya-maya ay meron ng isang kabang bigas o meron ng mga panggasos at kung ano-ano pa, grocery, at dahil may dumaan sa iyong tahanan. No, that is not the point. Pero narito ang katotohanan na binidiinan ng ating Panginoong Jesus na ang Diyos ay nagsusustina. Ang Diyos ay tapat. As we have said, nagbigay ng halimbawa si Jesus, nakita na last time, verse 26, the fowls of the air, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? So bigyan natin ng atensyon ng mga ibon. Yes, sila ay may kasabihan, isang kahig, isang tuka, at sila ay naghahanap ng kanilang pagkain. Hindi sila idle, hindi sila nasa mga branches lang ng mga puno, and then bigla na lang bumabagsak yung mga pagkain nila sa kanilang harapan. That is not the point. Ang point dito, ang nag-aalaga at nagpapakain sa kanila, ang nagsusustento sa kanila ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. Our Heavenly Father feedeth them. At mula dito ay dapat magkakuha tayo ng encouragement. Mula dito dapat makakuha tayo ng gamot sa anxiety. Kung nag-aalala tayo sa future, tingnan mo ang ibon. Ang sabi ng Psalm 145 verse 15, the eyes of all wait upon thee, that is upon God, and thou givest them their meat in due season. Thou openest thine hand and satisfiest the desire of every living thing. So it's not just the birds of the air, kundi lahat ng hayop, saging sa wilderness, lahat ng lamang dagat sa karagatan, ang lahat ng ito, ang Diyos ang nagsusustina. Hindi ba tayo mas mahalaga kaysa kanila? Are ye not much better than they? And the answer is yes, we are much better. As we have studied kaninang umaga sa Sunday School, because we are made in the image of God. We are made in the likeness of God. And God has from eternity past decided na i-exercise ang kanyang pagmamahal, saving love, and to have a relationship with us. So He is committed. Hindi maaaring pumalya ang pag-aalaga ng Panginoon. Verse 27, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Basic na ibig sabihin, anxiety is useless. Anxiety is useless. It robs you of the joy of today and hope of tomorrow. Yun ang ginagawa ng pagkabalisa. Inaalisan ka ng kagalakan ngayon at inaalisan ka ng pag-asa bukas. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, which of you by taking thought, by being anxious, ay nakakapagdagdag. Hindi ito patungkol sa tangkad, kundi patungkol ito sa haba ng buhay. On the contrary, ang pagiging anxious, ang pagiging mabalisa ay nagdudulot ng depression, at ang pagiging depressed ay nagdudulot ng maraming karamdaman. Na isa sa mga pangunahing ngayong sanhi ng kamatayan, yung mga komplikasyon nito. No amount of anxiety can and will extend the span of our lives. Ang may hawak ng ating buhay ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Verse 28,
And why take ye thought of therefore raiment? Consider the lilies. This is the second illustration ng ating Panginoon. How they grow, they toil not, neither do they spin. At kinumpara niya ito sa isa sa mga pinakatanyag na karakter sa lumang tipan. And I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of this. Ang sino nagbibihis sa mga damong ito, walang iba kung hindi ang Panginoon. At si Haring Solomon, nasa kanyang lahat ng katanyagan, lahat ng kayamanan. This is lahat ng mga pinakamahuhusay na dressmaker. Siguro sa panahon natin ngayon, puro branded. Lahat ng mga pinakakilala, sila ang nagdi-design para kay Haring Solomon. But these are all unnatural. These are all man-made. Pero ang mga suot-suot na kagandahan ng mga damo at bulaklak sa parang ay gawa mismo ng kamay ng Diyos. Anong comfort ang dapat ibigay nito in the very basic needs ng tao, which is food and raiment, pagkain at damit. Ang punto, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Muli, malinaw ang salita ng Diyos, ang tamad, wag pakainin. At isa sa mga katotohanan, ang isang makadiyos na tao hindi pwedeng tamad. At kung naroon ang tao na nagtatapat sa Diyos at gumagawa sa abot ng kanyang makakayanahan, doon ang pag-aalaga ng Panginoon. Verse 30, wherefore if God so clothed the grass, take note, who clothes the grass? God. So kung subukan niyo maglakad-lakad bukas, kung saan man kayo, makakita kayo ng damo, ng bulaklak o anuman, wow! Ito ay gawa ng Panginoon. Which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you? Eh, hindi ba kayo mas dadamitan ng Diyos? And the answer is yes! Mas bibigyan tayo ng atensyon ng Panginoon. At dito sa last few words ay tinukoy talaga ni Jesus ang pinaka-problema. Dito tayo natapos sa nakaraang Sunday. O ye of little faith. Christ exposed the real root problem. Ang pinaka-problema ng anxiety ay hindi ang merkado, hindi ang mga politiko, hindi ang ibang bansa na maaaring manakop o ibang mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Ang pinaka-root cause ng anxiety ay ang kaliitan or kakulangan ng pananampalataya sa Panginoon. Muli ho, ang ganda ng sinabi ng isang article na binasa ko, hindi ibig sabihin na hindi ka namumblema. Baka mamaya, meron kang nakitang isang Kristiyano na nakayuko siya, nakaganon, nag-iisip, sabi mo, ano nangyari? Nag-iisip ako ng solusyon sa problema. Hindi, Brad, don't be anxious, sabi ng Bible. No, hindi yun. Pero yung bang kalagayan na sa sobrang takot at sa sobrang pag-aalala ay para kang nawawalan ng pag-asa at ito na yung umaaresto sa iyo at gumagapos sa iyo at hindi ka na makagawa, hindi ka na makakilos at parang walang pag-asa. That is a sign ng kaliitan ng pananampalataya. Ang anxiety ay nakatingin tayo sa bukas na hindi natin hawak at nababagabag tayo. At nakakalimutan natin na mayroong kamay na may hawak ng bukas. So ang problema ng pagkabalisa ng mga mananampalataya ay hindi actually ang mga factors na nasa labas. Alisin natin ang mga factors na nasa labas. Sabihin natin nakatira ka sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sabihin natin na ikaw ay presidente ng napaka-multi-billion dollars na kumpanya. Guess what? Kung kulang-init pa rin ang pananampalataya mo, mawabalisa ka pa rin. So ang pinaka-determining factor, ang pinaka-root cause, I should say, ng anxiety ay wala sa labas kung hindi nasa loob. It's the lack of faith.
Now, again, we know what faith is. Napag-aralan natin ito. It's knowledge that results plus assent, and that results to trust. Nandun yung pagkaalam natin ng katotohanan, and then pagkilala natin dun sa katotohanan, and then pagtitiwala natin dun sa katotohanan. Ang punto, ang pananampalataya ay nakatingin dun sa object na sinasampalatayanan. Hindi tayo nakatiwala sa ating pagtitiwala. Para bang, lakas yata ng faith ko. Hindi. Malakas yata ang Panginoon ko. Matindi yata ang prayer ko. At minsan, alam kong ibig sabihin ng iba, prayer is powerful. No, prayer is not powerful. God to whom we pray to is powerful. The problem with anxiety, ang problema sa pagkabalisa, ay ito, we look to our ability to control things. At pag sinignan natin yung ating mga kamay at ang abilidad na hawakan at kontrol ang mga bagay-bagay, ay mabilis nating makikita na ang ating mga kamay ay maliit, ang ating mga lakas ay maliit, at hindi pakaraming mga bagay na wala sa ating kontrol. At doon nagsiset down ang anxiety. Anxiety comes when we try to build and control actually our own kingdom. At hindi tayo nagtitiwala sa tunay na hari na may hawak ng lahat ng bagay. Sabi ng isang author, anxiety as a restless body-numbing fear of hypothetical loss is an issue of desiring over control of our circumstances, of loving the things of this world, including our self-image, more than we ought. Gusto natin ay kontrolado natin lahat ng bagay. Pero mabilis natin makikita na hindi. Ultimately, ito ay kawalan o kakulangan ng tiwala sa soberanong Diyos na may hawak ng lahat. Well, for the lack of time, kung naalala niyo ho sa Matthew chapter 8, yung tagpo na nahando ng ating Panginoong Hesukristo kasama ang kanyang mga disipulo na sila'y sumakay sa isang bangka, at ang bangka na ito ay nakatagpo ng isang malakas na alon at hangin. At ano nangyari? Sila ay naglubhang natakot. At pagtingin nila, si Jesus ay nasa likuran ng bangka at natutulog. Anong ginawa sa Matthew 8 verse 25? And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. Pagdating sa verse number 26, and he said unto them, at naalala ko nung bata pa lang ako Kristyano, nabasa ko to, sabi niya, so why are ye fearful? Why are you fearful? Fearful, hindi faithful, fearful. Sabi ko, bakit kayo natatakot? Ang laki ng alon. Tatanungin kami, bakit kami natatakot? Ang lakas ng hangin. Hindi ba legitimate lang na may takot? Subukan mong sumakay sa bangka at malakas ang alon. Kahit nag-gym ka pa araw-araw, matatakot ka. Tama ba, Danny? Pagkaharap mo na yung mga 10 foot, 20 feet na mga alon at ang bangka mo ay hindi ganun kalakihan. Anong gym? Pero tanong pa rin ni Jesus, why are ye fearful? At pinunta pa rin niya ang ugat, hindi dahil malaki ang alon, malakas ang hangin, O ye of little faith. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So muli na, bakit mali ang matakot? Ang punto ito, it is nonsense to be fearful because Jesus was with them. Si Jesus ay kasama nila, bakit ka matatakot? Para bang ganito may away, kasama mo si Hulk at saka si Superman, matatakot ka ba? Basketball, kakampi mo si Lebron, si Stephen Curry at si Kevin Durant, and then si Jokic, matatakot ka ba? Kasama mo si Kristo, matatakot ka ba? Alam mo na ang ating Ama sa langit ay tapat, mababalisa ka ba?
Muli, hindi ibig sabihin na hindi mo poproblemahin yung bayarin sa susunod na buwan o hindi mo bibigyang pansin yung problema na kaharap. Or sabi nga no, isang article na basa ko, tuturuan mo palang mag-drive ang iyong anak for the first time siya na ang hahawak at ikaw ngayon bilang magulang ng tuturo. Check mo kung updated yung life insurance mo. Hindi yung fear na yun, but rather yung takot na parang walang may hawak ng mga bagay-bagay. Now, dako ho tayo sa last portion ng chapter 6. Verse 31. Nagbigay si Jesus ng mga unavoidable and very practical truth and wisdom with regards to the truth that he stated earlier, na kung ang Diyos, ang ating Panginoon, at ang Diyos na nag-aalaga sa mga ibon, nagbibigay sa mga damo, ang anxiety ay walang idudulot na mabuti. Verse 31, therefore, take no thought. Do not be anxious. Yun ang punto. Saying, but what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? So ito pa rin yung resulta. Ang resulta, dahil ang katotohanan ng Diyos ay nag-aalaga sa mga ibon, ang katotohanan ng Diyos ay nag-aalaga sa mga damo, at ang katotohanan na mas mahalaga tayo kaysa sa ibon at sa damo. Therefore, huwag kang mabalisa patungkol sa pagkain, huwag kang mabalisa patungkol sa inumin o patungkol sa damit. Hindi dapat mabalisa. At wag nating isipin na mga mahihirap lamang ang nalalagay sa kalagayan na ito. Maging ang may mga kayamanan. Sa Matthew chapter 13, mababasa ho natin ang parable of the sower. At ano nangyari doon sa nahasik sa madawag o tinikan? Ang sabi sa Matthew 13 verse 22, he also that receiveth seed among the thorns is he that heareth the word, and what? The care of this world and the deceitfulness of riches. From both sides, mga legitimate cares, mga legitimate na alalahanin, and on the other side, deceitfulness of riches ay pwedeng sumakal sa salita ng Diyos at hindi ito magbunga. So hindi lamang ang mga nasa kahirapan, kundi maging ang may mga kayamanan ay may nasa panghanib ng mahulog sa kasalanan ng pagkabalisa. Verse 32, Matthew chapter 6, for all, at ang ganda na sinabi ng ating Panginoong Hesus dito, for all these things shall do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Nagbigay ng twofold reason si Jesus. Bakit? Bakit hindi tayo dapat mabalisa sa kakainin, iinumin, at ibibihis? Number one reason, for all these things do the Gentiles seek. Being anxious is being like the Gentiles. Bakit? Ang mga Gentiles ay may mga Diyos-Diyosan, pero walang kayang gawin. May paa na hindi nakakalakad, may kamay na hindi nakakahawak, may bibig na hindi nakakapagsalita, may mga tenga na hindi nakakarinig, may mga matang hindi nakakakita, may mga ilong na hindi nakakaamoy. May mga Diyos-Diyosan sila, pero patay. Walang kayang gawin. At kung ganon ka, kung ikaw ay hintil at ganon ang Diyos mo, yes, mabalisa ka. Dapat kang mabalisa. Nakakatakot. Dahil ang Diyos na sinasamba nila ay buhay, ay patay at walang kayang gawin. So ang punto ng Panginoong Jesucristo rito, if you are being anxious after these things, you are like being unbelieving Gentiles. Na para ang tingin mo sa Diyos ay bato at kahoy na walang kayang gawin. At hindi lamang yun, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, second reason, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. On the contrary, ng mga hentil na may mga Diyos-Diyosan na walang kayang gawin, on the contrary, ang ating Ama sa langit ay buhay na buhay. Ganong kabuhay, bago mo pa sabihin, alam niya na. Alam niya na kailangan mo ng pagkain. Alam niya na kailangan natin ng damit. Alam niya na kailangan natin ng sustenance sa ating buhay. Alam
niya. Therefore, be not anxious. Sa atin na mga inampon sa pamilya ng Panginoon, our Heavenly Father knows that the things that we need. This speaks of our Heavenly Father na may pagkalinga sa atin. As Peter said, 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him. For He, God, cares for us. Hindi yun kayang gawin ni Buddha. Buddha doesn't care. Ibang mga Diyos-Diyosan, they don't care. Wala silang buhay. Wala. Pero ang ating Ama sa langit ay tunay na kabaligtaran. He does care. Hindi ignorante ang ating Panginoon sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Ito man ay material, financial, physical o spiritual. Our heavenly, and what a sweet and very weighty na title na binigay na sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, our Heavenly Father. Heaven speaks of the height, yung kataasan, yung pagiging ingrande, yung pagiging matindi, yung pagiging dakila. And that word Father speaks of that closeness and care. Our Heavenly Father knows. Now, ito ngayon ang punto. Kung nandoon ang ating tiwala sa Diyos, at hindi tayo mababalisa sa mga bagay na pinagkakaabalahan at pinagkakabalisahan ng mga hindi mananampalataya, we'll be able to set ourselves with proper priorities. Verse 33. But, saan galing yan? Sa verse number 32. Anong sabi ng verse 32? Yung mga bagay na ito na hinahanap ng mga hentil, yung mga bagay na ito na kinakabalisahan ng mga hentil, basic needs, in contrary to that, in contrary to being anxious sa mga basic needs na ito, but seek ye first the kingdom of God. So sana makita ho natin na hindi lang ibig sabihin na ito na lagi kang nasa church every Sunday. Dumalaki ang epekto nun. Hindi lang ibig sabihin ito na active ka sa bawat mga ministries. And yes, I've heard na mga pangangaral ang ibig sabihin na seek ye first the kingdom of God is always to be in church. Because God promised to take care of His children because He has complete and sovereign control sa lahat ng mga bagay at sapagkat Siya ang nangako that all things work together for good at sapat ang Kanyang biyaya, hindi Niya tayo iiwan, hindi Niya tayo pababayaan. The child of God can and should dedicate his or herself to the kingdom of God. Pwede at dapat i-dedicate ng mga anak ng Diyos ang kanilang mga sarili na mabuhay para sa kaharian ng Diyos. Again, I'm not saying na mag-resign sa mga trabaho at wag nang pumasok sa eskwelahan at isarado ang inyong mga businesses at sapagkat dito na lang tayo lahat sa church, muli magugutom tayo dito. Again, ang hinahanap ng mga hentil ay ang mga basic needs, ang pangunahing dapat hanapin at paggugulan ng panahon at enerhiya ng mga mananampalataya ng Panginoon ay ang kaharian ng Diyos. It may pertain to two things. Number one, the spiritual kingdom of God, the rule of God, una sa ating mga personal na buhay. And that first deals with salvation. Na tayo nga ay bahagi ng kaharian ng Diyos, pasok sa pamilya ng Panginoon. At tayo ay maging bahagi at kung sakali man na tayo mga mananampalataya na ay maging instrumento tayo sa patuloy na paglawak ng kaharian ni Kristo. Practically or literally, it may mean the future coming kingdom of Christ. Na tayo ay nakatingin, na mamumuhay tayo sa mundong ito, nakatingin tayo isang araw, darating ang paghahari ni Kristo. At nabubuhay tayo para doon.
So sadly, maraming mga mananampalataya ay hindi nakatingin sa future na pangako ng Diyos at hindi desire ang pagdating ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Tama ang sinabi ng isang theologian, maraming mga Kristiyano ay very much attached sa mga mundong ito, hindi sila nakatingin sa mundong parating. Not just His kingdom, but we must also seek His righteousness. Yung kanyang katwiran. Again, it may mean two things. Spiritual is God's righteousness, number one, imputed to us. Again, that is by salvation, by faith in Christ. Nung tayo ay sumampalataya kay Kristo, yung ating karumihan ay ikinarga sa Kanya at Kanyang binayaran at yung Kanyang perpektong katwiran ay siyang binihis sa atin na nagpaging karapat-dapat sa atin at katanggap-tanggap sa atin sa harapan ng ating Panginoon. That's why ang sabi ni Apostol Pedro, unto Him who is able to present us faultless. Can you imagine that? Anong thrill, mga kapatid, na isang araw, ipepresent tayo mismo ni Kristo sa harapan ng Ama faultless. Hindi yun dahil naging masipag tayo sa ating paglilingkod. Dahil anumang sipag natin ay kulang pa din. Ang tanging basihan noon ay ang katwiran na ibinihis sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Yes, that is spiritual imputed righteousness, but practically itong imputed righteousness ay magkakaroon ng epekto sa ating mga buhay that we will slowly but surely be more righteous sa ating pang-araw-araw na mga buhay. Lumalago sa kabanalan. Lalong tumitindi sa gawang mabuti. So we must seek God's kingdom and His righteousness first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano pangako ng Panginoon? And all these things. All these things that the Gentiles seek. Itong mga inaalala nyo, pagkain, damit, tirahan, inumin, all these things shall be added unto you. I cannot help but remember, though not exactly, pero naalala ko ang example ni Haring Solomon. Nung tinanong siya ng Panginoon, anong gusto mo ibigay sa iyo? Kapangyarihan, kayamanan? Ang hiningi ni Haring Solomon, Lord, ako ay batang hari at pamumunuan ko isang malaking bayan. Bigyan mo ako ng wisdom. At naglugod sa kanya ang Panginoon at binigyan siya ng wisdom. At hindi lang wisdom ang binigay sa kanya. Kalakip ng wisdom ay ang kayamanan at kapangyarihan. Ang sabi ng salita ng Diyos, unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. And then all these things shall be added unto you. At mayroong paalala sa atin sa verse number 34. Take therefore no thought for tomorrow. Again, hindi yan ibig sabihin huwag ka magplano sa hinaharap. Hindi ibig sabihin niya huwag ka mag-invest, hindi ibig sabihin huwag ka mag-ipon, hindi yon ang mga ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin niya huwag kang mabalisa sa hinaharap. Take no thought for tomorrow. Why? For tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. It-address ni Kristo ang isa sa mga worries na nagbabound sa marami, and that is the worry about the future. Sa hinaharap. It is knowing that our Heavenly Father who holds today also holds tomorrow. Yung ating Diyos na may hawak ng ngayon ay hawak niya rin ang hinaharap. Alala ko ho ang ating nauna ng kapatid sa pananampalataya, si Sister Rose Virayo. Isa sa mga huling bisita ko sa kanya bago siya umuwi sa Panginoon, ang sabi niya sa akin, Brother Paul, handa na ako. Alam ko kung saan ako pupunta, handa na ako. Sabi niya, natatakot ako para sa aking mga anak. Alala ko, ang sabi ko kay Sister Rose, ang Diyos na may hawak sa inyo ngayon ay siya ring Diyos na hahawak sa kanila. Again, hindi ibig sabihin huwag kayong mag-ipon, huwag kayong maghanda, huwag kayong magplano. Pero sa lahat ng yon, huwag niyong kalimutang kilalanin ang Diyos
na may hawak sa kanila. At ang sabi ni Jesus, sufficient unto the day is the evil thereof. Ano ibig sabihin? There's enough trouble for today. Huwag mo na idagdag yung trouble bukas. Minsan may joke tayo na pag ang daming kinain ko na rin pati yung bukas. Kinain ko na yung agahan tsaka tanghalian bukas. May empacho ka. At pag sinubukan mong dalhin yung kabagabagan bukas ngayon, babagsak tayo. Manlulupay-pay tayo. Magiging anxious tayo. Sufficient unto the day is the evil thereof. There is enough trouble for today. Adding the troubles of tomorrow can cause us to be anxious. We meet troubles, trials, and temptations today and every day. Pwede natin paghandaan yung laban bukas, pero hindi natin yung lalabanan ngayon. Pero narito ang sigurado, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Sapat ito ngayon. And guess what? Sapat ito bukas. Sapat ito sa 15. Sapat ito sa 30. Sapat ito sa 2026. Sapat ito 10 years from now. Sapat ang biyaya ng Diyos. So darito ang hamon. Yes, ang katotohanan na sapat ang biyaya ng Diyos ay hindi nagsasabing walang problema. Hindi nagsasabing walang hamon, walang bigat. Pero sa harap ng mga ito, sapat ang biyaya ng Panginoon. Let us live and face our daily troubles with full expectation of God's sufficient grace and help, with our hearts and minds fixed on things above and not on things on the earth. At lagi nating inuuna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Again, let me repeat the message this afternoon. Believers must live. Tayo bilang mga mananampalataya must live in this world with a complete trust in the providential care of God, our Father and Master, which enables us to prioritize Him and His kingdom. It's either mabubuhay tayo para subukang kontrolin ang mga bagay-bagay o mabubuhay tayo para sa Kanya na may control ng mga bagay-bagay. Nawa, patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala ng iyong mga salita. And O Lord, ang daming problema, ang daming mga maaaring sanhi ng kabagabagan, ng takot. Maaari kaming matukso araw-araw na mabalisa. O Lord, sa mga panahon na kumakatok ang tuksong ito, tulungan mo kaming magpabalik-balik sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming tumingin sa mga ibon, tingnan ng mga damo at alalahanin ang mga katotohanan mo. Alalahanin na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Alalahanin na sapat ang iyong mga biyaya. Salamat, Panginoon, sa mga paalala ng iyong salita. And Lord, salamat din po na in-expose mo ang mga kasalanan, kakulangan ng pananampalataya, kapabayaan. Patawarin mo po kami, Panginoon. At nawa, O Diyos, tulungan mo kaming maging mapagbantay. Huwag mo kami hayaang magtago sa mga pagrarason ng tao. Kundi, O Diyos, tulungan mo kaming magkubli sa mga katotohanan mo. Ama, tuloy ka pong kumilos. Alam mo po ang kabigatan na daladala ng bawat isa. Alam mo po ang takot, mga pag-aalala. Ngunit, O Diyos, tulungan mo kami na tumiwala sa iyo. Salamat po na sa harap ng mga problema ay alam namin na kasama ka namin. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.